i-share ko po sa inyo ngayon ay patungkol po sa apat na mabisang paraan upang tukso ay mapagtagumpayan. Alam niyo po ba na ang tukso ay mas malakas pa sa lidol at bagyo? Sabi nga po sa kanta, kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng pusong sinugatan, kay rami ng matang pinaluhan. Kaya nga po dapat malaman natin ang mga paraan kung paano ito mapagtatagumpayan. Pero bago po yun, bago natin talakayin ang apat na mabisang paraan kung paano ito mapagtatagumpayan, alamin po muna natin kung paano nga ba natutukso ang tao. At ito'y matatagpuan natin sa Aklat ng Santiago. At ito po ang sinasabi. Santiago 1:14 hanggang 16. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa kanyang sariling pagnanasa, at ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan, at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Nakita po natin doon na kung paano natutukso ang tao. Ito ay nag-uumpisa sa sariling pagnanasa. Pagkatapos, pag naitanim sa puso, magbubunga ng kasalanan, at kapag nagbunga ng kasalanan, ang kahantungan nito sa kalaunan ay kamatayan. At kaya nga po, sabi pa doon, huwag tayong padadaya, mga kapatid kong minamahal. Kaya huwag po tayong padadaya. At para hindi tayo madaya, kailangan natin po na malaman ang apat na mabisang paraan upang ang tukso ay mapagtagumpayan. Kung ano-ano ito ang ating pag-aralan. Number 1. Paglalaan ng oras sa pananalangin. Lucas 22:40. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi at nagturo sa mga alagad na isa sa mabisang paraan para hindi madaig ng tukso o magtagumpay sa tukso, ito'y ang paglalaan ng oras sa pananalangin. Kaya po mahalaga ang pananalangin. Kasi po habang tayo nananalangin, pinapalakas natin ang ating buhay espiritual. Sabi nga po, ang ating laman ay mayroong kahinaan, pero po ang ating buhay espiritual o ang ating espiritu ay laging nakahanda. Bagamat ang ating laman ay mahina o may kahinaan, pero kapag tayo nananalangin, napapalakas ito. At kaya nga po mismo ang Panginoong Hesus ay nagturo na patuloy tayong maglaan ng oras sa pananalangin. Kasi po mahalaga ang pananalangin. At isa pa po, sa tuwing tayo nananalangin, hinihiling natin ang tulong ng Diyos. Inaamin natin na hindi natin kaya, pero andyan ang Diyos na tutulong sa atin. Tandaan natin, anumang bagay na hindi natin kaya, makakaya natin sa tulong ng Diyos at sa biyaya niya. At sa tuwing tayo nananalangin, hinihiling natin ang tulong niya. Kaya wag nating mamaliitin ang kahalagahan ng pananalangin, ang kapangyarihan ng pananalangin. Kaya lagi po tayong manalangin upang tayo po ay hindi madaig ng tukso, upang tayo po ay magtagumpay laban sa tukso. Number 2. Pag-iwas at pagtanggi sa tukso. At kahit lagi ka pong nananalangin, kung ikaw naman ay hindi umiiwas sa tukso at lagi kang lumalapit sa tukso, ikaw pa rin ay magiging delikado. Kaya isa pa sa mabisang paraan na itinuturo po ng Biblia para mapagtagumpayan ang tukso, ito ay ang pag-iwas at pagtanggi sa tukso. At ito po ang ginawa ni Joseph para po siya ay magtagumpay sa tukso. Genesis 39:10. Hindi pinapansin ni Jose ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. Tulad po ni Joseph, kahit araw-araw na lumapit sa iyo ang tukso o araw-araw na ikaw ay tuksohin, kung ito naman ay araw-araw na iyong iiwasan at tatanggihan, hindi ka pa rin madadaig nito. Ikaw pa rin ang magtatagumpay. Pero kahit palagi mong kinakanta ang
kantang o tukso, layuan mo ako. Kung ikaw naman ang lumalapit sa tukso, so delikado ka pa rin. Hindi ka mananalo sa tukso. Kaya wag lang laging kantahin ang utukso, layuan mo ako, kundi ang tama, ikaw ang lumayo sa tukso. Kaya po, isa ito sa mabisang paraan na itinuturo pa ng Biblia kung paano mapagtatagumpayan ang tukso. At ito ang ginawa ni Joseph. Kaya kahit araw-araw siyang tinutukso, hindi nanalo sa kanya ang tukso. Siya pa rin ang nagtagumpay. Siya pa rin ang nanalo. Number 3. Pagdipindi sa salita ng Diyos. Ang pangatlo pong mabisang paraan upang mapagtagumpayan ang tukso ay ang pagdipindi sa salita ng Diyos. At ito po ang ginawa ng Panginoong Hesus mismo. Siya po ay nagtagumpay sa tukso, nanalo siya sa tukso, na kung saan ginamit niya po ang salita ng Diyos. Tumipindi po siya sa salita ng Diyos. Bagamat po 3 bisis na sunod-sunod na tinukso ng demonyo ang Panginoong Hesus, lahat ng yun na ipanalo niya gamit ang salita ng Diyos. Ang una pong tukso na hinarap ng Panginoong Hesus, dahil nga po siya ay nasa pag-ayuno at gutom, o sinubukan siya po ng demonyo na kung siya ay anak ng Diyos, sabi sa kanya, gawin niyang tinapay ang bato. Pero po, ang sagot ng Panginoong Hesus ay laging nakabase po sa salita ng Diyos. Ang lagi niyang sinasabi, ito po ang unang pagtukso sa Panginoong Hesus. At ito naman po ang sagot ng Panginoong Hesus. Ngunit sumagot si Hesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. At ito po ang pangalawa na pagtukso sa Panginoong Hesus. At ito naman po ang sagot ng Panginoong Hesus. Ngunit sumagot si Hesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. At ito po ang pangatlo. At ito naman po ang sagot ng Panginoong Hesus. Sumagot si Hesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoong mong Diyos ang dapat mong sambahin, siya lamang ang dapat mong paglingkuran. So yun po, sa lahat ng tukso na kinaharap ng Panginoong Hesus, dumipindi po siya sa salita ng Diyos, kaya po siya ay nagtagumpay. At tayo din po, kung patuloy tayong didipindi sa salita ng Diyos, sigurado po magtatagumpay po tayo sa lahat ng tukso. Number 4. Paniniwala sa pangako ng Diyos. 2 Pedro 1:4. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. So yun po, kaya po nangako ang Panginoon, kaya po nangako ang ating Diyos ng dakila at napakahalagang mga pangako, ay gusto niya kasing makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa mundong ito o mga tukso sa sanlibutan ito. At sa tuwing tayo naharap sa tukso, lagi nating aalalahanin na mas the best, mas mahalaga ang pangako ng Diyos kaysa anumang ganda o pang-akit na ginagamit sa atin para tayo ay matukso. Tandaan natin, mas mahalaga ang pangako ng Diyos. At kung tayo hindi magpapatukso, magkakamit tayo ng pangako ng ating Panginoon. Example, kahit gaano kaganda ng tukso, lagi mong isipin na mas maganda pa rin dyan ang pangako ng Diyos na kung hindi ka magpapatukso, makakapunta ka sa piling niya, sa kanyang kaharian, at makakasama ka ng Diyos sa buhay na walang hanggan.
Kaya po, huwag tayong magpapatukso. Anumang ganda, anumang pang-akit na ginagamit ng dyablo sa mundong ito, huwag tayong magpapatukso. Pagkat mas mahalaga ang pangako ng Diyos para sa iyo. So, yun po. Salamat po sa panonood. Nawa po may natutunan kayo. At lagi niyong tatandaan, you are forever blessed. Thank you for watching.